ka-legit Davercots, another updates. Ito na nga po, no, napakainit nito dahil po yung network na kinakausap ng Tape Incorporated ay nagdadalawang isip pa. Ano nga ba ang tunay na dahilan? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magsimula sa ating updates, of course, nais ko magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercots po natin na laging nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyong palagiang panonood. At ngayong araw nga, medyo na-miss po natin itong si Miss Atasha Mulak dahil siya po ay may mga prior commitments. The reason why hindi natin siya napanood ngayong araw dahil nasabi na rin po ni Bossing kanina doon po sa kanila pong programa na si Atasha po ay naghahanda para sa kanyang first ever single. Na-feature ko na rin po kahapon yung mga ganap nga nitong si Miss Atasha kung saan siya po ay na-feature na rin sa Meg Magazine. Tapos po isa rin siyang model ng isang sikat na clothing line dito sa Pilipinas. And at the same time siya rin po ay naghahanda para sa kanyang first ever single kung saan talagang sinurprise po siya ng kanyang si Daddy Aga Mulak, no? Kasi talagang pinuntahan pa po siya mismo doon sa recording kasi nakita natin na meron pong isang voice coach doon na nagtuturo dito kay Miss Atasha patungkol doon sa kanyang first ever single na ilalabas po sa publiko na una niyang ipaparinig sa EAT, of course. At syempre ngayong araw nga, ito na nga yung pinakamainit na balita dahil kumalat na po sa buong social media platform ang isa sa mga maiinit na news about po doon sa pakikipag-usap di umano ng Tape or ng Tape Incorporated, no, or Tape Bulaga sa isang network kung saan ito po ay hindi para lumipat kasi po alam natin na ang kanila pong kontrata ay matatapos next year, no, ng December 2024. So bilang preparasyon sa kanilang panibagong kontrata or panibagong network ay naghahanap na po sila ng isang network na kung saan hindi pa man dumarating, parang this is preparation no, para dun sa kanilang paglipat. Pero ito na nga, no, panoorin natin to. Hahanap daw ng istasyon? Ganon? Naghahanap na sila ng istasyon? According po sa isang news anchor sa Energy FM ng Baklita, sinabi niya na naghahanap na daw di umano ng istasyon ang Tape Incorporated, ang It Bulaga, yung generic Bulaga, para po sa panibago nilang tahanan. Pero it doesn't mean na sila po ay lilipat na kasi nga matatapos ang kanilang kontrata this coming December 2024. But ito nga po Bakit? May lipatan bang magaganap? Oy, di ba? Hindi, eto nang nasagap ko, makinig kang mabuti. Kasi ayon sa chikang ating nasagap, totoong naghahanap naman daw ng istasyon. Etong It Bulaga, hindi para lumipat. Okay, malinaw po na sinabi nito pong isang news anchor na ito sa Energy FM na ang paghahanap po ng network o ng istasyon ng Tape Incorporated para po ilipat ang generic Bulaga ay hindi po ito para umalis sa GMA kasi hindi pa po natatapos ang kanilang block time agreement po dito sa network na ito. But kinakausap nila ito bilang preparasyon dun sa pagtatapos, at least kung lumipat man sila, established na sila at magdadagdag sila ng ibang istasyon kung saan pwede silang kumita pa. So panoorin pa natin ito. Ito po ang problema. Kasi nakikipag-usap pa lamang daw. Actually parang pangalawang meeting na nagaganap pero wala pa daw pirmahan. Kasi nga nagkakagulo pa sila kasi may kumbaga parang andun pa daw sa stage ng laban-laban o bawi-bawi. Kaso mo, ang problema po is nakadalawang meetings na raw di umano according dito sa source na nagkaroon na po ng parang pag-uusap patungkol po dito sa plano na ito, pero parang nagdadalawang isip di umano ito pong isang istasyon na ito. According po dito kay Baklitas, out of top
10 na na istasyon, pang 11 po 'yun, kasama siya sa 11. So ibig sabihin mas hindi siya masyadong kilala. So ang ilan sa mga spekulasyon ng mga netizen na maaaring ito raw po yung plano ng tape na lumipat sila sa ALTV kung saan doon ang galing ito pong si Mr. Willie Revillame, na bagay na kanilang dininay po ng kanilang legal counsel na si Attorney Abraham Garduque. So ibig sabihin po, nagpe-prepare na sila para po dun po sa kanilang pag-take off, no, or dun po sa kanilang paghahanap ng ibang istasyon. Ang gusto po kasi nila mangyari, parang yung nangyayari ngayon sa ABS-CBN, 'di ba? Yung kanila pong mga programa ay napapanood sa iba't ibang network like GTV, A to Z. Managhahanap pa sila ng ibang mga pwedeng paglalabasan ng kanila pong mga programa ng Itbulaga para nga naman madagdagan yung kanila pong income. Pero ang problema, nagdadalawang isip po yung istasyon na sila ay tanggapin dahil daw hindi raw nagkakasundo pagdating daw sa hatian ng gastos. Kasi syempre pag nakipag-collab po kayo dyan, meron pong hatian yan. Kung ang gastusin po nila is parang nasa 100%, may mga percentage po na kailangan bayaran ang tape at meron din naman pong percentage na kailangan bayaran yung istasyon na kanilang paglilipatan, pero hindi nga magkasundo kaya hindi matuloy-tuloy. Kaya naman ang sigaw ng marami na sana nga ay matuloy na yung restraining order, no, na pinaglalaban nga ni Attorney Buko dito po sa Divina Law para po at least habang pinoproseso pa yung kaso, no, ng copyright and about dun sa trademark, hindi pa po muna nila pwedeng gamitin yung title kasi parang nahihilo na din yung title kung saan ba talaga siya dapat naroon, ano. So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. And of course, bago tayo magtapos, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo patungkol sa last update po natin. Magre-react lang tayo, no. Unahin po natin ang komento mula kay Mercy Marcelino. Once in a while, especially Saturday, which needs bongga and that dating ng show, she should wear ng dress na beautiful. Just saying, I'm double cuts and legit. Ayun. Kasi po, ang pinag-uusapan niya dito is about Atasha. Atasha kasi may sarili po yung may sariling parang wardrobe, yan. Parang may tao na nagdidikta sa kanya kung ano yung dapat niya suotin. And halos karamihan ng mga suot niya ngayon is from bench. No? Sabi ni user NY2K, yan, I saw that on the YouTube ni Andres Mulak, it's so witty and wisdom, intelligent, grace. That's Atasha Mulak. Ayun, meron nga pong mga news na nagkalat ngayon na parang sinasabi na si Atasha Mulak pala talaga ang nag-push na gusto niya talagang pumasok sa showbiz after the school. And sabi naman ni Winnie Job, yes, let's respect her preference sa pananamit. TVJ naman, district to require a certain dress code. Kung saan komportable ang mga host nila, naka-okay sila. Sina Ruby, Jimmy, Francis, Wally, lang living proof na wapakil sila kahit parang nakapambahay lang ng mga co-host nila. Basta't isuot nila kung saan sila komportable. True naman, wala naman po talagang ipinagbabawal dun dahil may sarili-sarili silang style eh. May sarili-sarili rin silang stylish na kailangan nilang sundin, ano? Meron naman parang sariling sikap lang po nila. Just like what Miss Atasha Mulak, yung kanyang pananamit, 'di ba? So, kung ano po yung mas preferred po nila, no? Sabi ni Roger Romero, may git 1 week pa lang si Atasha, putok agad siya, lalo na tong huling pinaglaro siya sa Gimme 5. Natural siya, kalog din at walang halong kaplastikan. God bless Atasha. Ayan, so talagang dumadami na. Alam niyo po, kapag po pinuntahan niyo yung Instagram account ni Atasha, almost 500,000 na po yung kanyang followers. Dumami po yun nung ipinakilala po siya sa EAT. Lalo po siyang nakilala. Sabi ni Depth Zone, napakaswerte mo Atasha, the company pa yung kasama mo sa recording studio. Congrats Atasha. Yun, may company ng recording. Totoo po yan. Meron po silang sariling recording studio. Kaya po 'di ba kapag may mga kailangan silang
record, meron na po sila niyan. Kaya doon na rin po sila mismo nagpupunta para po sa recording. Kaya doon na rin natin nakita si Atasha. Pinagamit sa kanya yung privilege na yon bilang isa sa mga legit Dover Cats. So, kayo po, ano po ang inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. Salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. God bless everyone!